usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM. Hello mga ka-TikTok! Welcome to Transformation in Christ Talk with AWR. Nakikinig at nanonood po kayo sa programang Usapang Pagbabago kay Kristo. Sa loob ng isang oras ay mapapanood niyo po kami. Ako po, si DJ Mary Me. At ako naman po ang inyong kakwentuhan na si DJ Rock at excited na nga po kami na muli na naman po tayong makakapakinig ng panibagong kwentong pagbabagong buhay kay Kristo ng ating pong makakasamang guest maya-maya lamang. DJ Me! Yes, binabati po muna natin DJ Rock ang lahat ng nakikinig sa ating radio station na 89.1 FM at nanonood sa ating Facebook and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung di pa po kayo nakakapag-subscribe, like at share, ay pakisubscribe, like at share na po. At kung meron po kayong kwentong pagbabago na gusto nyong i-share sa amin o sa ating mga tagapakinig, ay mag-text or tumawag lamang po kayo sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. DJ Rock? Yes, at muli, binabati po namin ang lahat ng ating po mga masusugid na tagapakinig ng 89.1 FM. Ganon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. And of course, DJ Me, hindi papahuli ang ating mga timbahay. Sila nanay, tatay, ate, kuya. Ikaw nga po, Manong Chupera, nagdadrive sa mga oras na ito. Ano man po ang ginagawa ninyo, mga ka-TikTok, naglalaban, nagluluto, naglilinis ng bahay. Aba, wag na wag po ninyong ililipat ang stasyon na niyo pong pinapakinggan dahil talagang for sure ay makaka-relate na naman po kayo sa kwento na atin pong mapapakinggan maya-maya lamang. Pero bago ang lahat, DJ Me, atin munang batiin ang ating mga kasama na nakikinig ngayon sa Facebook at YouTube. Unahan ko na dito si Sir R. Christian Roda. Hello po, magandang gabi po sa inyo. DJ Me, sinong gusto mong batiin dyan? Hello! Binabati ko po syempre ang aking Angeles Martinez family, ang Kanibebang, at ang bago ko pong grupo ngayon na 28-day Bible Study Group. Hello po sa inyong lahat. Yes, and of course, DJ Me, hindi rin papahuli dito. Nagpapabati din po. Ayan, si Ma'am Luz Viminda Aragon. Magandang gabi po sa inyo. Kay Ma'am Sofia Tabuyo, hello po, magandang gabi po. Nako, sa mga ka-TikTok po natin, kung gusto niyo pong magpa-shoutout, may greetings po kayo ng mga birthday, anniversary, mag-comment na po kayo sa ating comment section at sabihin niyo po kung taga saan kayo ngayon para mabati at ma-shoutout po namin kayo o mag-greet po namin yung mga nakiselebrate ngayong gabi o ngayong araw na ito. So DJ Me, sino ba yung ating guest na makakasama ngayon? Ayun, bago po ko natin ipakilala ang guest ngayon, ay magpo-promote muna po ako ng ating mga pinamimigay na libro. Yan, meron tayong Pag-asang Daig ang bukas. Meron din pong Revive Us Again. Wow. Meron din po tayong Health and Wellness. So kung kayo may mga sakit-sakit dyan, kailangan nyo ng librong ito, libre lang para sa inyo. At meron din po tayong librong Ang Dakilang Tunggalian. At syempre, Explore book na kung saan ay lalo nyong mapag-aaralan ng mainam ang ating Biblia. So kung gusto niyo po ito, ay tumawag or mag-text lamang po kayo sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. At ito na nga, ipapakilala na po natin ng guest ngayong gabi. Wala pong iba, kundi si Kuya Richard June Season. Hello, Kuya Richard! Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Especially kay DJ Mary Me and DJ Rock. Finally, it's a dream come true, no? I was once a listener sa episode na ito, pero ngayon I'm thankful na nandito ako ngayon and to be a Praise guest the tonight. Lord. Wow, praise Sige. Batiin mo muna, Kuya Richard, kung sino gusto mong batiin, mga family mo or relatives mo, baka may mga followers ka dyan. Yeah, of course. Yes, first of all, binabati ko ang ating mga nakikinig sa ating AWR 89.1 FM, lalo na sa ating mga kabarong mga seafarer, no? Sa amang sulok ng mundo kayo, naglalayag sa oras na ito, ang gabay ng ating mahal na Panginoon, ang inyong maranasan at ang pag-iingat, ano? And of course, akin ding binabati ang aking
family, ang aking wife, Gina Lynn Season, ang aking dalawang anak, si Hannah Puling Season, ang aking bunsong anak na si Jedediah June Season, and of course, my singgalong Adventist Church family and Adventist Ministry for Seafarer or known as Amis family. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayun, magandang gabi DJ po. Min, dami talaga niyang binate. Oo, Sinulit talaga. Dahil naman mention niya na DJ Mi yung mga konting information about himself, ipagpatuloy mo na, Kuya Richard. Pwede bang para mas lalo ka pang makilala ng ating mga ka-TikTok? So, ano ba yung pinagkakaabalahan mo ngayon? Nabanggit mo kasi na seafarer. So, anong pinagkakaabalahan mo? Ano yung mga ministry? And, kumbaga, tell us about yourself, your family, and kung ano man yung gusto mong i-share publicly. Sige po. Okay, so in humble spirit, currently I am serving as one of the elder sa Singalong Seventh-day Adventist Church. And of course, and also I was chosen to serve in our district layman's association as president. And then I was formerly also the president of Adventist Ministry for Seafarer or known as AMIS. But currently I am acting as advisor. After I turned the baton to one of the humble servant of God, which is Brother Angelo Solis as our current president. And of course, we are also serving in different ministries in our district, particularly Central Metro Manila 1 under ni Pastor Jesse Calera. So, yun po yung ating pinagkakabalahan at this stage sa ministry ng ating Panginoon. Wow, Kayo talaga. po ay isang seaman, Kuya Richard, Ah, tama? oh yes, I'm also a seafarer by profession. I work on board a ship for 7 years, and currently nag-shift ako from sea base to land base, working in one of the known company in Philippines pagdating sa shipping industry. I Ano po see. yung known na yun? Siguro naman pwede niyong Ah, sabihin. yeah, pwede. Currently, I'm working in Magsaysay MOL Ship Management. Magsaysay. Yeah. Saan po yan? Dito po sa Manila? Yes, dito sa Manila, particularly yung aming office located in Calao Street. Maraming shipping company dyan, and one of those company ay ang aming company, yung Magsaysay. Ay, oo, nadadaanan ko yan dati, DJ Me. Nakikita ko yan doon. Ako, ang nakikita ko yung Kalaw. Oo. So, ang ating palang kasama mga katito, naku, baka may mga Oo nga. kumbaga mga seaman tayo nakikinig sa mga oras na ito. Naku, wag kayong lilipat ng stasyon na yung pinapakinggan dahil talagang excited kami na mapakinggan. Excited tayo na mapakinggan yung kwento ni Kuya Richard. So, DJ Me, simulan na natin. Yes, simulan na natin para lalo nating makilala si Kuya Richard. Kuya Richard, sino po kayo nung hindi nyo pa nakikilala si Kristo? Okay, thank you for that question. Kagaya din ng iba, which nakaka-relate, I was raised in a half-Baptist family, no? Bakit half? Kasi yung father ko was a Roman Catholic and my mother was a Seventh-day Adventist. And during that time, tatlo po kami magkakapatid and I am the youngest. Yung nanay ko is active Seventh-day Adventist, pero yung tatay ko active din sa kanyang church, being a Roman Catholic. So we were raised from that kind of setup. So, however, along the way, our mother was not able to really bring us na consistently sa church. Kaya along the way, lumaki ako na medyo na-influence ng mga barkada, mga way ng, alam mo, medyo makamundo nung bata pa ako, especially when I was in high school. Kasi medyo hindi na ganon yung connection namin sa aming Adventist influence where my mother had, no. So yun yung naging life ko before, no. Medyo more than sa makamundong buhay. Oh, ano mo kayang makamundo yun, Kuya Richard? Yeah. Kasi wag po kayo mag-alala kasi Yeah. marami na makaka-relate kasi marami na din naman na nakaranas ng ganyan na noon ng mga kabataan, ganito. Baka pwede nyo ma-share ng konti. Ano po ba yung mga Okay, so when I say makamundong na experience nyo na makamundong yun? na experience, Anong mundo yun? yeah, I love dancing, yung mga ganon. Kasi sa province, I was raised in Iloilo City, known as City of Love. So, my friends love dancing, going sa mga disco, going sa mga piyesta, and then sayaw dito, sayaw doon. And then, more on friends, no? Inaabot ng gabi. Minsan, napapagalitan na ng parents. Bakit alas 12 na or even 1 a.m., 2 a.m. nasa labas pa bago umuwi.
So I was in that kind of situation for many years, no, especially when I was in high school. Yeah. Bakit naman po kasi ganun na kayo umuwi? Madaling araw na. Yeah. Masyado naman kayong Nagpupuyat. masyado hinahataw ang dance floor. Yeah. Talagang ganun, no? Ganun kalakas, no, yung influence na sa akin that time, no, ng worldly. So during those time, Kuya Richard, like, ano po yung mga karanasan na hindi niyo po makakalimutan so far? Yung hindi ko makalimutan, minsan, nakapunta kami sa isang medyo liblib na lugar, somewhere part of Iloilo. And then, para lang makapunta doon sa lugar na yon to attend the disco, itawag kasi sa amin salita is baile, no? Baile, also disco in Ilonggo words. So, malayo siya sa city, from the place where we got down from jeep. Naglakad kami siguro ng almost an hour na ang aming dinaanan ay medyo gubat na maraming kahoy, tapos napakadelikado, madilim, para lang makarating doon sa pupuntahan. But buti na lang sa awa ng Panginoon, wala naman nangyari sa amin. But I was thinking, if somebody attack us, talagang walang alam yung aming magulang sa aming ginagawa, no? So, yun yung mga experience na naalala ko na talagang medyo alanganin, pero ginawa pa rin. Yeah. Natakot kayo nung time na yon. Oo, nung nandun na. Nga lang parang naalanganin na kami bumalik kasi nag-start na kami ng ilang minutes na walking. Sabi naman ng mga kaibigan ko, sige, tuloy na lang natin hanggang makarating tayo doon sa pupuntahan natin. Ano naman ang nakita niyo doon? Curious no? So, pagdating doon, yun lang, we dance, we met other friends, alam mo, more on hilig, no, that time. Yun yung na-encounter namin nung dumating kami doon. Pero Talagang dumadayo kayo, no? Pag Yeah, sa mga dumadayo sayawan talaga. Pero sa tingin mo, I Kuya see. Richard, ano yung spiritual life mo noon? My spiritual life noon is sa pag-assess ko is down kasi nga that time hindi na ako nag-church. My school and my house, ang gitna noon ay church ng Seventh-day Adventist, pero School tsaka house. yung gitna noon ay church natin, Oo. pero never I remembered na dumaan ako doon nung high school days para magsimba. Parang nawala na talaga yung connection, no, sa spiritual at that time. So, yun yung naging buhay. So, nagpe-pray pa ba kayo? Yun lang yung hindi siguro naputol yung pray kasi yun yung nakita ko sa mother ko noon na hindi din naputol sa kanya. So, time to time, I saw my mother kneeling down to us at parang every time I saw her that time, parang nare-remind pa rin ako na importance pa rin yung prayer. Nga lang medyo malakas lang yung influence ng friends and worldly ways that time, no, kaya hindi na nakakapagpunta sa church. Yeah. Paano yun, Kuya Richard? Like, nakisimba ka din ba kapag Saturday tapos Sunday? Ganun, 2 beses sa isang linggo? Wala na talaga nung high school, hindi na ako nakakapagsimba. Wala na. Pag Sunday, hindi din. So, parang yun yung missing piece that time na Pero hindi ko nagagawa. hindi kayo pa like na nakukonsensya na or ano yung pakiramdam nyo na wala kayong ganun pagsisimba? Parang siguro dahil na-use na sa ganong way, parang hindi na tinatablan, Oo. parang namanhid na, no? Yung conscience na parang naging normal na sa'yo, yung Oo. hindi pumupunta sa church, parang ganun lang ang nangyari that time. I Ganun. see. Nako, Yeah. DJ, may simula pa lang, no? Pero Oo. talagang unti-unti na nating nakikilala si Kuya Richard. Pero for sure, mamaya sa second part ng ating pag-uusap, ay mas lalo nating malalaman kung paano mas naging malalim ang kanyang koneksyon at relasyon sa Panginoon. Ako, nag-iingay na yung atin ditong mga ka-TikTok. So, ibatiin ko lang to, DJ, may bago tayo Sige, mag-commercial, no? Nagpapabati dito si Tal, Bry, o si Crystal. Sabi niya, hi DJ Rocky, greetings from Crystal, Jem, and Rain. Hello po sa mga commissionaries namin na kasama dito. Ayan, baka hindi nila ako pakainin mamaya pag hindi ko sila binate. Ayan, so sige, bago tayo magpatuloy sa ating programa, atin muna pong mapapakinggan ng isang napakagandang awiting may pinamagatang kay Jesus Manawagan by the Bereans.
ika'y may suliranin at tuloy naninindig. Sa iyo bang katanungan, ang sagot ay di alam, at ang iyong pag-asa ay tuloy nawawala. Kay Jesus manuwagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin. Ano mang kahilingan, ano mang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Tulad ng mga propeta noong unang panahon, sa hirap at ginhawa, sa Diyos nagtiwala. Kaya ang paalala sa ating magtiwala, upang ang buhay natin ay lubos guminhawa. Kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin. Ano mang kahilingan, ano mang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin. Ano mang kahilingan, ano mang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin. Ano mang kahilingan, ano mang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, ikaw ay diringgin. Jesus manawagan, kay Jesus, ikaw ay diringgin. Time check, it's 8:18 p.m. hatid sa atin ng Philippine Standard Time. Nandito pa rin po tayo sa ating programa na TikTok o Transformation in Christ Talk with AWR. And this is DJ Mary Me. Patuloy po tayong nakikinig sa 89.1 FM at nanonood sa Facebook and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung meron po kayong shout-out, mga comments, kwento or tanong, maaari ka rin tumawag or mag-text sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. Yes, so bago tayo magpatuloy, DJ Mi, atin mo nang batiyan ng ating mga ka-TikTok na kanina pa nag-iingay Yes. dito sa ating comment section sa Facebook. Unahin ko na dito si Elijah Refone. Sabi niya, magandang gabi, Ma'am Rocky and Ma'am Mary Me from Makati City. Hello sa iyo, Elijah. And also, DJ Mi, ang iyong asawa na si Pastor Yong. Hello, Pastor Yong. Ayan. Hello po, Pastor Yong. Ayan, sabi niya, hello, DJ Mi. DJ Mi, sino pang gusto mo diyang batiyan? Ito meron pa. Hello to John watching, John Raven Siervo, and to Ma'am Mayor MG Matias Warriors. Oh, wow. Amen. And to Ma'am Teresita Galapon, hello, Ma'am DJ Rocky and Ma'am DJ Mary Me at sa ating lahat. God bless us all. At kay Ma'am or Sir Tal Bray. Hi DJ Rocky, greetings from Crystal Gem and Ray. Hello Ayan, po sa yung inyong aking lahat. mga kasamahan natin yan dito. Kung gusto niyo po magpa-shoutout, ayan, mag-comment lamang po kayo at sabihin niyo kung taga saan po kayo. Ayan, may nagpahabol pa. Hello, hello po. Ayan, meron pa. Pa-shoutout po kay Cham
Marcha. Hello po. Ayan, Hello. nagpapashoutout po kay Shout out. Chang Marcha. At kay Mark Joseph Estojero. Magandang gabi po mga kapatid. God bless us all. Magandang gabi din po sa inyo. Magandang At gabi po. maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating pong programa. So DJ Me, baka may gusto ka munang i-promote na ilang pang mga aklat na pinamimigay Ay, natin syempre. bago tayo magpatuloy. Baka hindi nyo po napakinggan kanina, meron po tayong Explore book na ito po ay gabay sa pag-aaral ng Biblia. Maganda po yung libro na yan. Libre na para sa inyo. Ang dakilang tunggalian ay maraming nabago sa librong ito. Kaya napaka-importanting meron kayo niyan. Meron din pong health and wellness para sa ating kalusugan at pag-asang daig ang bukas. So kung gusto nyo po ng ating mga libro, libre lang or mag-comment kayo, I want that book. Tawag or text po kayo sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. Nako, DJ Me, bago tayo magpatuloy, Meron pa? umabot pala Ayan. tayo sa Belgium. Wow. Abasa ng Virgie L. Higgs. Sabi niya, hello po, watching from Belgium. Hello. Nako, maraming salamat po sa mga nanonood po from Belgium. At sa The Coach Wellness Product. Oh. Hello po, good evening din po sa iyo. Wow. Naku, dumadami DJ Me, pero batiin natin maya-maya lamang. Pero pahabol. Naku, Pahabol, ito yung sige. Sir technical, Andy. technical team. Si Kuya Andy, Kuya Makinot Andy ang kanyang Joaquin. mga kasama Yeah, na nasan man kayo? nagbumabiyahe daw po pa Mindoro ngayon. Oh. Hello po, magandang gabi. Good Magandang evening po gabi. sa inyo kung sino man po kayo Ingat nandyan po kayo nakasama. dyan. Ay, pabati din po kay Ninong Julio, Herbs, and Mike. Yan. Ay, ayan pala ang kanilang mga kasama. At syempre Good kay evening Sir po. Lemon Edar de Heto. Hello po at good evening sa ating lahat. Kay Sir Abner Rodelias, good evening po, watching from Taguig. Hello. Ayan, ako sige, mag-comment Sige na. lamang po kayo para ma-shoutout namin kayo. Ngayon, Opo. balik na tayo sa ating kwentuhan. Kuya Richard, nandyan ka pa po ba? Yeah, still here. Ayan. And Sige. happy to greet those people na binanggit nyo kanina no, na sumusubaybay sa ating ngayong gabi. Yes. Yes. So ngayon to na Kuya Richard, yung pinaka-exciting part ng ating kwentuhan. So ano yung naging turning point ng life mo at paano mo nakilala ang Panginoon sa iyong buhay? Okay, good question. The turning point ng buhay ko when my father died. That time I was 18 years old. That was the time I'm in a second year college ng aking course bilang isang seafarer, Bachelor of Science in Marine Transportation. Ngayon, for many years that I haven't seen those people in the church, kami ay, that time nung namatay yung father ko, very memorable kasi May 10, that was my birthday, yun yung time dinala siya sa hospital, and then May 11 siya ay namatay. So during the time na nasa wake na sa aming lugar, for how many years it was my first time again, DJ Me, na nakita ko yung mga mukha ng Adventist. Na naalala ko na ito yung mga mukha na nakita ko nung bata pa ako, nung dinadala ako ng nanay ko sa Harrow Seventh-day Adventist Church sa Iloilo. So ngayon, nung nag-visit sila sa amin to offer prayers, to give comfort, and give financial support, I was really touched. Sabi ko, ang galing naman, for many years, hindi nila kami nakita, or ako, pero nandito sila, they offer their service, hanggang dumating sa point na sila ay kumanta. Tapos yung mga youth na nakasabay ko dati, nakita ko ulit. Tapos sobrang dami nila, mga more than 30, 40, yung pumunta. Kaya parang I'm very grateful that time. And then yung touching moment, hindi lang sila nag-service doon sa amin, kundi sila ay nag-service hanggang ilibing yung tatay ko. The choir, sing, and then nag-message ulit yung mga kilalang pastor. So after that event, na-realize ko na ano kaya yung pwede man lang na gawin ko na magpasalamat sa mga taong ito na during our down moment, our saddest time, nandito sila to comfort us. Parang nakakaya naman na walang response to them or something. And then one day, yung nanay ko, sabi niya sa akin, "Anak, gusto mo bang sumama magsimba?" Since many years hindi ako nakapunta sa church, I'm hesitant, sabi ko, siguro next time na lang. And then another Sabbath came, sabi ng nanay ko, "Anak, baka gusto mo nang sumama." I still resist pa din, but on the third time, when the Holy Spirit touched, sabi ko, sige nga, magsama na ako magsimba, makapagpasalamat man lang, And then after how many years, pagpasok ko muli sa church,
parang iba yung pakiramdam, no? And then that time, it was Pastor Ninong ko sa kasal. Ngayon, Pastor Gonzaga give his very welcome, good welcome sa amin. Sabi niya, "Oh, Sister Polly, I'm so happy to see you at ang iyong gwapong anak na idala mo sa church. Welcome, welcome, pasok, pasok." So, parang doon ko na-feel yung care, yung longingness, na parang kahit matagal akong nawala, pero yung miss or the way they entertain or they welcome us, parang napaka-touching sa akin, yung moment na yon. And that is the turning point because after attending that church, sunod-sunod na akong nakapunta ng church every Sabbath. And then, step by step, nakakarinig na ako ng mga messages na nakakapag-inspire sa akin. And then, along the way, from Sabbath, sinubukan ko umatin ng midweek, ng Vesper. Ayun na, hanggang tuloy-tuloy na hanggang ngayon. Wow, DJ Rock. Natuwa ako nun na na-appreciate din pala nung mga taong nung nako-comfort sila pag may namatayan, 'di ba? Pag namatayan sila, nakakatuwa naman na ganun. So, Totoo, DJ Me. Talagang alam mo yon na parang hindi sila, alam mo, hindi siya yung the usual one, the typical one na attend ka sa isang crusade or bibigyan ka ng Bible study. Pero kumbaga naalala ko sa kanya yung conversion story ko na hindi din ako through Bible study, kundi dahil lang din sa community na I felt something different from this kind of this family, of this community. At yun din yung nagdala din sa akin na talagang lumapit at tanggapin yung Panginoon, at yung journey ko talaga nag-start after na nung baptism. Kaya nakakatawa isipin, no, na namatay man yung tatay niya, of course masakit yun, pero nakita natin na may nawala mang buhay, pero may panibagong buhay na naidala sa Panginoon, at which is yung life ni Kuya Richard ngayon, DJ Me. Actually, DJ Rock, ngayon lang ako nakapakinig na ganun. Kasi dumadalo kami ni Pastor Yong sa mga namatayan. So, bali, syempre, hindi kami nakakarinig na ano ba yung nagiging reaksyon ng mga pamilyang dinadalaw namin, di ba, kapag ayun nga, kino-comfort namin sila. Tapos ngayon, nakakatuwa, ay, meron palang ganun. Kaya praise the Lord at nandito kayo, Kuya Richard. So, bali, Kuya Richard, ano yung nabago na sa inyo? Ano yung ginawa ni Kristo sa buhay nyo or para sa inyo ngayon? Okay, so nag-start ako ng around June, na month of June ng pagsimba. And then, for 6 months, na laging ako nag-church, nakikinig ng message ng ating mahal na Panginoon, I never forget, I decided to be baptized by December 25th during our family reunion doon sa Lambunaw, Iloilo, no. So, ngayon, after ko mabaptize, doon na yung mga nakita kong changes sa buhay ko. First, when I about to graduate sa college, nakita ko narinig ko at nakita yung importance ng mga missionaries, yung role nila sa church natin. I heard a testimony ng mga 1,000 missionary movement. I heard a testimony ng Solads. I heard a testimony ng Philippine Frontier Mission and other ministry. Then that time, I was in the 3rd level ng aming school. Mataas siya. Then nakaharap siya doon sa sea na may island of Guimaras. Then, parang kinakausap ko ang Panginoon na sabi ko, Lord, I'm about to graduate. And sana, Panginoon, mayroon man lang ministry din sa mga seafarer. Kasi naririnig ko, Panginoon, importante yung missionary sa land at nakikita ko yung kanilang services. May mga ministry din sa air, may mga nakikita tayong helicopter sa Palawan, nagtatransfer ng patient, dadalhin sa hospital. Sabi ko, Panginoon, mayroon kayang ministry sa dagat na yung kanilang purpose ay mag-conduct ng Bible study at magdala ng message mo sa mga seaman na malayo sa kanilang family. Sabi ko, sana, Panginoon, mayroon dahil gusto ko mag-join. And yun yung naging aking covenant sa Panginoon. After I graduate, I'm looking forward to have that kind of ministry. And hindi ko naman lubos maisip na ang simple dream na yon, yung simple desire na yon, will turn by the Lord according to its perfect time into a reality by having this Adventist ministry for seafarer, which ang inyong lingkod ay isa sa naging pioneer.
Wow. Wow, Bale, ilang years na po praise yan, Kuya Richard? Ang Amis ay 16 years old na siya. It was started way back December 25, 2010 dito sa Pasay Adventist Church. It was a provider board and part ng kanilang personal ministry team together with the late Elder Sunny Dilag. So kami po yung magkakasama and Ma'am Lynn Dilag together with Johnny Tamayo and Benji Dupit. Yun yung mga pioneering ng ministry na ito. Praise God. Nakakatawa naman isipin na DJ Mina, parang yung simpleng pangarap at panalangin mo lang is turn into reality. And ngayon, 16 years, can you imagine? Kuya Richard, gusto ko lang malaman, through that ministry, may mga experiences na ba na na-convert, tumanggap din sa Panginoon because of that ministry na, yun nga, yung mga nasa dagat, yung mga seaman na kagaya mo? Yes, actually, if you look at the statistic, there were around 1.9 million seafarers all over the world. And more than 500,000 dyan ay mga Filipino seafarer. So speaking of conversion, one of the unforgettable experience of this ministry, we have a second officer, no? Ang pangalan niya po ay si Brother Eric Garciano and Sister She Garciano. So this couple are non-Adventist before. And then si Eric, the husband, during the COVID-19 time, kasi sa panahon ng COVID-19 time, yung mga seaman ay kina-quarantine sila before they get on board. So ngayon, when he was quarantined, nag-browse siya, he is searching the truth, nakita niya yung Adventist Ministry for Seafarer, then he communicated with us. Sabi niya, I am interested to do the Bible study. Ako si Eric, ako ay second officer, at ako ay paalis na sa ilang araw. Gusto ko sana matuto mag-Bible study. And in that time, I was an admin of that Facebook page. Then we replied to him. Sabi ko, sige, we are happy to your intention. And sige, let's do a Bible study through online using Zoom, no? So, to make the long story short, nag-Bible study po kami ng ilang series. Yung wife niya that time was very hesitant to join us. But later on, when Eric go back already on board, sabi ni Eric, bro, ipa-follow up po yung wife ko, then is-schedule din natin siya ng Bible study. So, bago si Eric bumaba sa barko, kasi usually yung kontrata ay 8 to 9 months, na Bible studyhan din namin yung wife niya, which is si She. And then by God's grace, when Eric finished his contract, yung kanyang commitment na magpabaptize ay tinupad nila. They were baptized here sa Pasay Adventist Church. And until now, they are actively serving in Manila Central Church kasi mas malapit yung place nila. So, yun yung mga unforgettable experience namin na conversion. And then last na lang, we have also one converted, kabababa lang. Ang conversion niya nangyari sa barko because there was an able seaman na Seventh-day Adventist. Syempre, nung kumakain sila sa barko, alam mo, kumakain sila ng pork, shrimp, crabs, kung anong pagkain, medyo na-curious yung mga kasama niya, yung able seaman na to, kinakain niya ay fish, chicken, gulay, fruits. And then, along the way, talagang yung isang crew doon, na-curious, nagtanong kung ano yung, bakit hindi siya kumakain, and this able seaman was able to explain his faith, his belief, based from the Bible, at ang maganda nangyari doon, when he was convinced, sabi niya, pagbaba ko, sir, hahanapin ko yung Seventh-day Adventist Church. Nakita niya yung Pasay Central Church, and then na-connect siya sa amin sa Amis. And then, nung na-Bible studyan siya, umaattend siya sa aming care group meeting, and then before he go back again on board, he decided to get baptized. Wow. Yun Praise the yung Lord. nangyari. DJ Rock, Ang galing, no? Pag lifestyle, Nakakatuwa. Oo yung kahit sa nga. lifestyle mo, makikita lang sa'yo. Tapos curious sila, wow, ba't kaya ganito to, di ba? They became a living Bible for other people. Yes. Yung hindi man na nagbigay ka literal ng Bible study, but the way you live the truth, na yun yung nagdala sa marami pang kaluluwa sa panan ng Panginoon. Kuya Richard, gusto ko lang din tanongin, since na-mention mo na yung mga ministry, yung mga experiences na ganyan, ano na yung commitment mo ngayon sa Panginoon? Yeah, my commitment is to continue serving God in this ministry. We are happy because we are able to extend this ministry in West Visayan Conference. Na-invite po kami last February 2024 kasi yung Iloilo City
is one of the producer ng maritime students, no? So, the president that time was Pastor Kerry. Ngayon nasa, ano na siya, SSD. Sabi niya, Brother Richard, can you help us to formulate the ministry in Iloilo? So, by God's grace, naging successful po yung ating starting ministry extension doon, and until now we are keep supporting and we are continuously growing, no. Kasi DJ Rock, gusto ko lang i-emphasize, and DJ Marry Me, honestly, there were many negatives pag sinabing seaman, ano. For example, are you a seaman? Seaman ka, so Manloloko? seaman luloko ka pala, right? Mga ganang example. Seaman ka, so ibig sabihin in every port report or in every place, nagre-replace ka. So those are the Oo. negative, no? Yeah, yeah. So sabi namin, through this ministry, tatawagin tayong hindi si Manloloko, but we will be called si Mangangaral. Wow! Because we are Si Mangangaral. preaching Jesus with our fellow seafarer. Kaya yan, mga si Mangangaral. Wow, nakakatawa. Na-mention mo si Pastor Kerry, nako kasama namin dito sa SSD. Yeah. Oo, nakakatuwa naman na talagang, kumbaga, hindi lang, nakakatuwa yung ministry na ginagawa nila ngayon na hindi lang to share the gospel, but even yung, yun nga, alam mo yung mabago din yung stigma, yung tingin ng mga tao pag sinabi mong seaman. Na at the same time, kumbaga, kung ang pangit ng tao, kumbaga ang pangit ng image noon, pero dahil sa ganitong klase ng ministry, mas nakikilala na, alam mo yun, hindi lahat, kumbaga, no? And talagang there are people na gagamitin ng Panginoon para talaga may mas maraming makaalam sa katotohanan. So maraming salamat, Kuya Richard, for sharing that one. Baka may gusto ka pang i-add, DJ Mi, o itanong kay Actually, Kuya may gusto Richard. talaga akong itanong. Pero mamaya na. Makikinig Sige, po muna tanong tayo natin ng yan. isang awit. Gusto ko muna din Okay. batiin muna DJ Mi dito. Sige, bati sabi muna ni tayo. Elijah. Sabi ni Elijah, amen po sa testimony, Kuya Sir Richard, lalo na po sa bawat seaman at binigay po ni Lord. Amen. Wow. At kay Kuya Julio, sabi niya, Yes, hello po. sabi niya dito, malinaw namin kayong narinig ngayon dito sa Calapan, Oriental, Taga Mindoro. Wow, Hello po sa magandang mga signal. Nasa Mindoro. Oo nga. Sabi nila, kadadaong lang daw nila sa barko kasama ang ilang team ng AWR 89.1 FM. Ingat po kayo dyan na nagbabiyahe. Ayan, ingat ngayon. po. O, yan, DJ Rock. Makinig po Yes, muna at tayo. bago po tayo magpatuloy sa ating kwentuhan, atin muna pong mapapakinggan ng isang napakagandang awiting may pinamagatang sa wakas by the Bereans. Pagod ka na ba sa araw-araw? Walang magawa, gustong sumigaw. Problema tila ay walang hangganan. Gigising ulit para lumaban. Manali, kumapit, may awa din ang langit. Umiti ka, may pag-asa, pupunasan niyang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa kanya. Buong buhay at lakas, babaguhin niya ang lahat sa wakas. Hindi matimpla ang iyong damdamin. Gulo ang isip sa dapat gawin. Kaibigan ko, ang Diyos nangako, siya'y kasama mo hanggang sa dulo. Manalig, kumapit, may awa din ang langit. Ngumiti ka, may pag-asa, pupunasan iyang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa kanya. Buong buhay at lakas, babaguhin niya
At sa wakas, manali kumapit, may awat din ang langit. Ngumiti ka, may pag-asa, pupunasan iyang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa kanya. Buong buhay at lakas, babaguhin niya ang lahat sa wakas. May awa din ang langit, lahat sa wakas. May pag-asa, babaguhin niya lahat sa wakas. Babaguhin niya lahat sa wakas. Andito pa rin po kayo at nakikinig sa ating programa na TikTok o Transformation in Christ Talk with AWR. Ako pa rin po ang inyong kakwentuhan, DJ Rat. At ako pa rin po si DJ Mary Me. At ngayon DJ Rock, bati na tayo. Yes, Yes. gusto ko din pong batiin dito si Ma'am Abby Pacanot. Sabi niya, good evening everyone. Magandang gabi din po sa inyo. DJ May, baka may nais ka pang ipa-shoutout dyan. Shout out po sa mga kabataan po natin sa Central Luzon Conference. Alam ko ay nakikinig kayo at nanonood sa ating Adventist World Radio Manila 89.1 FM sa Facebook at YouTube channel. Mag-subscribe, like, and share na po sa mga hindi pa po. Thank you so much. At ngayon, DJ Rock, kanino ko pa gustong tanungin? Sige, bago natin tanungin Sige, yan, meron pa. pagpatuloy yung kwentuhan, DJ Me. Of course, sa mga nais din po magbahagi ng kanilang kwentong pagbabagong buhay kay Kristo at makasama po namin ng live dito sa studio, mag-message po kayo sa atin pong Facebook page na Adventist World Radio Manila at kayo po ay magmensahe sa amin para po kayo naman po at kwento nyo naman po ang mapakinggan at makasama po namin ng live sa studio o mag-text o tumawag po kayo sa numerong 0918-9447-891. Muli 0918-944-7891. DJ May, Ayan. ipagpatuloy na natin ang ating kwentuhan with Kuya Yes, Richard. kasi DJ Rock, naalala ko, na-curious talaga ako. Kasi nung sabi niya, nung kabataan niya, mahilig talaga siyang sumayaw. So, naging buhay niya yun. Actually, ako po, sa mga hindi po nakakaalam, sikreto lang natin to. Mahilig din po ako sumayaw noon. Noon yun, ha? So, ngayon, exercise na lang. So, bali, Kuya Richard, ano na ngayon, di ba, nakasanayan mo na yung pagsasayaw. Ngayon na, converted ka na, nagmi-ministry ka na. Kamusta na yung way mo noon sa ngayon? Okay, so thank you no, sa question. Opo. After I was converted, kung sa pagkain pa, yung taste bud natin ay nababago din ng Panginoon. Ano? So, that was also happened to me kasi yung mga friends ko na ini-invite nila ko, Char, tara na, punta na tayo doon. Sabi ko, hindi, may pupuntahan akong iba. I will going to church, may mga crusades, may mga seminars. And then, kinakantsawan nila ako, no? So, sabi na, ano yan, nangyari ba sa'yo? Sama ka na, wala yan. Sabi ko, hindi, may pupuntahan talaga ako next, hindi na talaga pwede na mag-join sa ganyan. And then, mas lalo silang nagulat, no, when they saw me holding a Bible, kasi hindi naman talaga usual yung mga ganun dating, ganyan, yung lifestyle mo ngayon, iba na. Pero later on, they realized and they accepted din na nagbago na talaga yung way ng ating ko by God's grace. And then they accepted, no, as being me. And then ayun, nung time na nandun ako sa Iloilo, I keep preaching them. Nag-share ako sa kanila about sa natutunan ko sa church at paano maipakilala din sa kanila si Kristo. Ayun. Kasi po, Kuya Richard, ngayon, di ba, uso yung TikTok. Di ba, maraming talaga nagsasayaw na mga kabataan, yung mga ganyan. So, bali, anong sa tingin nyo? Kasi, ang nagiging normal na siya eh. Oo. Di ba, parang nagiging normal na yung pagsasayaw. Ano ba yung, kasi, di ko naman pwedeng sabing masama magsayaw. Kasi, kung mag-exercise tayo, yung Zumba, parang sayaw din naman yun. Pero, exercise yun. So, like, for example, interpretative dance. Di ba? Ano sa tingin nyo po doon? Pupunta tayo sa purpose and objectives why we are doing that, no? Of course, kung ang purpose is to exercise
At yun lang yung pinaka-main objectives, to have good health, dahil part ng good health ay pag-eehersisyo. For me, in my opinion, ay walang problema naman as long as no biblical principle will contradict. When it comes to interpretative dance, because meron naman ako nakikita sa church natin na gumagawa niyan, I go back pa rin sa purpose why they were doing. If they want to honor God using that way, na mailapit yung mga kapatiran sa Panginoon, and no contradiction with the biblical principle, for me, it's still okay. Pero pagdating naman sa TikTok, which is very sikat ngayon, lalo na sa mga kabataan natin, be careful lang siguro how they will use them. Minsan, I understand that some more on fun, more on pero nga lang, be careful lang, no? Kasi you don't know, there are people na maaring a little bit offensive sa kanila, lalo na kung active ka sa church. If you are a leader, and then you are a good example, then they are seeing you using that one. So, it depends to the purpose and reason why you are doing that. Okay. So, Yeah, DJ thank you Rock, for doon that tayo papasok sa clarification. sa lahat ng gagawin natin ay nakakapag-glorify sa ating Panginoon sana. Kaya nga, di ba sabi sa Bible, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. So, Yes. talagang iisipin mo na natin. I remember nga, may isa ako narinig na mother na paano niya i-explain yung ganung bagay sa anak niya. So, sinasabi niya na, anak, kapag ginawa mo ba yan at kasama mo si Jesus, do you think gagawin ni Jesus yung gagawin mo? Or do you think masaya siya habang ginagawa mo to? So, parang every time na may gagawin yung bata, iisipin niya, pag kasama ko ba si Jesus, masaya ba siya sa ginagawa ko? Gagawin din ba niyang kasama ko siya? So, parang ganun din sa atin ng mga adult, no? Na talagang, babagsak pa din talaga sa motive at sa purpose. Kasi nga, di ba sabi, ang puso ang tinitingnan ng Panginoon sa atin. Kung bakit natin ginagawa ang bawat bagay. So, ngayon, Kuya Richard, after all the experiences that you have shared with us, sino na po si Kuya Richard after po ng encounter niya sa Panginoon? Seeing my life before and now, na nakikita ko na 380 degrees yung naging turnaround point, no? When I was in God now, nakikita ko yung saya sa paglilingkod na hindi ko naranasan before nung wala ako sa Kanya. And then, iba yung satisfaction, enjoy na nararamdaman mo sa paglilingkod kasama yung family mo, kasama yung asawa mo, mga anak mo. And then, I feel more joy also seeing people how change their life and have closer connection with God through the fruit of this ministry, no? So, every time na nakikita ko yung mga seafarer na dating hindi active, nung nag-join sila, naging active, natitrain sila mag-lead ng Bible study, natitrain sila magsalita, and they are doing better in the mission. Mas lalo akong natutuwa, no, na sabi ko, Panginoon, thank you kasi each of us has own legacy to live in this world. So, parang sa akin, ito na yung isa sa pinaka-memorable legacy na maiiwan ko sa mundong ito, no, na nagkaroon ng ganitong ministry, na naging part ang inyong lingkod at nakatulong din sa marami pang seaman na makilala nila ang Panginoon. So definitely, I am happy to what I am now in serving God in this ministry. Amen. Amen. Kuya Richard, masaya din kami para sa iyo. Yes. So, sa mga naranasan mo, Kuya Richard, sa mga ministry na ginagawa mo, may mga iba ka pa bang mga future plans so far? Okay, so before I answer that, I have very one unforgettable experience lang na nangyari sa barko, no? Way back 2017, I was a third officer that time. I'm doing a Bible study doon sa barko. 5 months, I signed a 9 months contract. In the middle of my contract, that was 5th month, while I'm doing Bible study, that time, ang barko namin pumunta sa Chile, from Japan to Chile. It's more than a month of sailing. Hindi ko makalimutan yung experience na yon kasi nung naglo-loading kami ng cargo, yung cargo namin is a wood chip, yung kahoy na putol-putol. Kasi sa Japan, ginagawa na siyang one of the ingredients para gawing papel. So, ganun yung purpose ng wood chip. Ngayon, we have that cargo operation. DJ Rock, DJ Meremy, maniwala kayo sa hindi, I got an accident on board.
I went to a very serious accident that almost killed my life. Tinamaan po ako ng lubid doon sa barko. Nung natamaan ako ng lubid, I was about to fall on the water. Pero hindi ko alam paano yung kamay ko na kahawak doon sa isang bakal na maliit. Na para bagang na-feel ko na may yumakap sa'yo, na ilagay yung kamay mo para hindi ka mahulog sa tubig. Because definitely, when I fall on the water, I will die. That time, no? Kasi sa lalim ng tubig, may iipit ka sa gitna ng fender at ng barko. So, I was holding that time. At sabi ko, Panginoon, help me. When you are in the life in that experience, sabi ko lang, 4 words, Lord, please help me. Repeatedly, Lord, please help me. Lord, please help me. And definitely, the Lord helped me. No? Lumakas yung aking kapit. Tinakbo ako ng aking mga kasama. Hinila nila ako pabalik sa loob ng barko para hindi ako mahulog. However, I suffered a complete left arm fracture now. So, mayroon po akong bakal. Ako po yung tunay na Iron Man. May bakal kayo po ako ngayon sa dyan. left arm ko dito. I was operated in Chile. Nilagyan po yan ng bakal. Then, after a week, I was signed off. Dumating sa Pilipinas. Kinontinue yung treatment. Tapos, I was diagnosed unfit for sea duty. The reason na ako ay nag-switch ng career from sea-based to land-based, but in the shipping industry pa rin. But, at first, parang you are tempted to ask question na, why, Lord, you allow this to happen, that I am doing the works you want me to do? There are people praying with me. At first, I cannot understand, no, bakit nangyari yung ganong accident. I was in my peak of my career, going up pa to maybe kapitan, yun yung pinakalas. I cannot understand that time until, nung nasa office na ako, I saw an opportunity. When I was in the office, giving briefing with the crew before sila sumakay, I using the books that we have, yung mga pinapakita ni DJ Marry Me, namimigay po ako ng mga books na yan. Sabi ko sa mga crew, before you go on board, bring this book and always pray because our hope during our contract, walang iba kundi Panginoon. Lalo na yung mga giyera sa Persian Gulf, maraming seafarer na trap doon ngayon, recently, di ba? So, yun yung lagi kong sinasabi sa ating mga crew, no, na pasampa sa company namin. Ito yung natutunan ko, DJ Rock, DJ Marry Me. When I was on board, I can reach only 20 people kasi yun yung maximum number ng barko namin. But when I was in the office, I can able witness to hundreds of people in 1 month. Kasi ganun kadami yung sumasakay. Hindi lang doble. Hindi lang halos na triple pa, no? So ngayon, naintindihan ko, Panginoon, hindi ko maintindihan noon, pero ngayon nakikita ko na yung purpose. You put me in this place to be a light so that your message will expand more and reach more sa mga seafarer. Kaya ngayon, we are using the book na entitled The Book Could Not Be Destroyed kasi kwento siya ng seaman din. At yun ngayon yung ipamimigay namin sa Day of Seafarers this coming June. So, I find that purpose and reason bakit pala minsan nangyayari yung mga bagay-bagay na hindi natin naintindihan at first. Amen. Grabe, napakaganda nung testimony na at nung kwento na yun, DJ Mino, na sa una din natin maintindihan, pero yung pala mas mahigit at malaki yung plano ng Panginoon. Ako, limited na lang yung time natin, DJ Mickey Richard. Quickly, ano yung gusto mong pabaon sa ating mga ka-TikTok? Ayan. Yes, ang gusto kong ipabaon sa ating mga ka-TikTok na nakikinig ngayong gabi, anuman ang inyong profession, ikaw ay nurse, ikaw ay engineer, ikaw ay teacher, ikaw ay doctor, ikaw ay seaman, lahat po tayo ay tinatawaga maging missionary. And we live this world once, and it is best for us to grab this opportunity to live it for the glory of God, no? Kaya ang mga talentong meron tayo, ang mga pamilya na meron tayo, ang mga pagpapalang meron tayo, mga ka-TikTok nating nakikinig, ay i-grab natin yung opportunity at gamitin para sa gawain ng Panginoon para mapabilis na ang kanyang pagdating. Thank you. Amen. Ikaw, DJ Mi, anong baon mo sa kwento ni Carrie? Ako, marami sana akong baon. Kaya lang, kunti na lang ang time. Pero next time, no, i-share ko sa inyo lahat. So, ngayon ang baon ko, natutuwa po kasi ako na sa simpleng bagay na ginawa ng mga Seventh-day Adventist sa pagdalaw sa burol, sa pagka-comfort sa isang tao. Hindi nila alam, sa simpleng yun ay nagbigay
kalakasan at inspirasyon sa isang tao na kung saan ngayon ay naglilingkod na sa ating Panginoon. Kaya huwag kayong susuko. May mga pagkakataon na meron tayong pamilya na hindi natin nadadala sa Panginoon. Patuloy lang tayong manalangin at patuloy na gumawa. At ang character natin ay gawin natin na ang lifestyle natin ay maging kagaya ni Kristo at unti-unti makikita nila yan. Makikita nila ang mga ginagawa mo na ayon sa banal na spirito ay sa Panginoon ay unti-unti. Darating ang panahon na yung mga mahal mo sa buhay, makakasama mo na ring naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya huwag kang susuko. Amen. Ako, DJ Mi, ang naging baong ko dito. Hindi mo kailangan maging pastor, maging sabihin natin mag-undergo talaga ng mission, kumbaga ng missionary training, or kailangan may posisyon ka sa church bago ka makapagbahagi ng katotohanan o ng salita ng Panginoon sa ibang tao. But the way you live the Word of God in your life is a powerful sermon that you could ever preach to the people. Pinakamalakas at maingay na sermon at Bible study na pwede mong maibigay sa ibang tao. Kagaya ng karanasan ni Kuya Richard, na yung simpleng, alam mo yun, na-convert siya dahil sa simpleng, kindness, generosity, o yung kabutihang loob ng mga tao na bumisita sa burol ng kanyang tatay. At the same time, ganun din yung nangyayari sa mga seaman na na-convert din dahil din the way they live the truth sa kanilang mga buhay. At the same time, DJ Mino, dito Kuya Richard, napatunayan natin yung pangako ng Panginoon sa Jeremiah 29:11 na for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, but plans to give you hope and a future. Na sa una din natin maunawaan, sabi nga 'di ba, kapag dumarating tayo sa punto na tatanungin natin yung Panginoon, parang gustong sabihin sa iyo ng Panginoon, kung alam mo lang yung dulo neto, hindi mo ko tatanungin kung bakit ito nangyayari. And nakita natin sa buhay ni Kuya Richard na sa una para mapapatanong ka, pero yung pala, mas higit at mas maraming kaluluwa pala yung kailangan niyang ma-minister, yung kailangan niyang maabot para maidala sa paanan ng Panginoon. Kaya, Kuya Richard, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento at sa pagbabahagi ng mga testimony. At patotoo, ako, bitin na bitin talaga kami, Oo DJ nga Mi. And maraming salamat din, DJ Mi, sa pagsama. And we will keep you in our prayers, Kuya Richard, in your ministry and also your family. Sa mga seaman po natin, ayan, ako, mayroon na kayong pwedeng i-reach out kung papaano po, na mas makilala ang Panginoon. Message lang po si Kuya Richard, ayan. And of course, maraming salamat po sa ating mga ka-TikTok. Magpapabati muna. Ulit sabi ni Ma'am Teresita Galapon, amen. At nagpapahabol si Sister Glory Vic Gonzalez Umaleo. Hello po, magandang gabi po sa mga Umaleo family dyan. At kay Elijah Refone, sabi niya, amen po sa testimony, Sir Richard. Kaya po mga ka-TikTok, muli, samahan niyo pa rin po kami every Tuesday, 8 p.m. dito lamang sa 89.1 FM at ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Muli, this is DJ Mary Me na nagsasabing, Mary Me mang pagsubok sa buhay, tandaan mo, nandyan ang Diyos lagi para sa'yo. At ako naman po ang inyong DJ na si DJ Rock na nagpapaalalang rarararaki road man ang buhay, pero si Kristo ang nagbibigay ng tunay na kulay. Muli, this is TikTok, Transformation in Christ Talk. This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.